Di ko mapigil ang maluha. Habang pinagmamasdan ko, ang mama ni Mona na tinitingnan ang kanyang borol. Halos di matanggap ng kanyang nanay ang pagkawala ni Mona. Pero ganyan talaga ang buhay. Kailangan nating tanggapin na ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Halos 5 taon din si Mona na nagsasakripisyo ng kanyang sakit. Napilit lumalaban para mabuhay. Pero sa kalaunan, siya ay binawian din ng buhay. So ayan mga kababayan, mga kalingap. So welcome back muli sa aking channel. So ngayon po mga kalingap, andito tayo ngayon sa lugar nila Mona. Dito sa Batubalani po. So bago yan po mga kalingap, bago kami pupunta kina Mona sa burol niya, ay ngayon po ay pupunta namin yung magbabayad po ako ng yung in-order ko po na materialis nung nasa Hong Kong po ako. Pinagawa ko po kasi yung CR nila, CR ni Mona, at nagbakasakali po ako na makalipat po si Mona doon sa pinagawa nating CR, doon sa bahay na pinagawa natin. So sad to say po mga kalingap na hindi na natin naabutan po. Hindi na naabutan ni Mona yung kanyang pinagawa nating CR sa kanya. At iniwan na po tayo. At ngayon po ay babayaran natin po yung, kumbaga inutang po yung materialis ng bayaw ni Mona po. Kaya nga ibabayaran natin kung magkano po lahat yung babayaran nating materialis doon sa pinagawa nating CR. At syempre, hindi natin magagawa yan kundi dahil kay Tita Nancy Cook, kay Ma'am Nancy Cook, maraming salamat. Kay Ma'am Emma of Canada, thank you din po sa pinaabot niyo pong tulong para kay Mona na may pagawa yung CR at saka yung lababo po. So ngayon po ay babayaran ko na po kung magkano po yung inutang nila na materials po doon sa CR na pinagawa natin. So tara mga kalingap. Yan. Dito po sila nang utang po ng materialis. Tao po. Okay. Magbabayad po ako, te. Sa? Doon sa inutang na materialis doon kay ni Alin. Allen. Ay, si Kuya Tato. Oh, kay Tata. Po yun. So, babayaran natin mga kalingap kung magkano po yun. So, ay naka-screenshot po yung yung mga materialis na babayaran natin. So, titingnan natin mga kalingap kung magkano. So, kasi nung pumunta ako ng Hong Kong, so nag-chat sila sa akin na umutang muna sila ng materialis para dun sa CR ni Mona. At kaya ngayon pagbalik ko, so nakakalungkot po na yun, hindi na magagamit po. Hindi na po nakakinabangan ni Mona yung kanyang CR. At yun, iniwan na po tayo. So, pero masaya pa rin siya ngayon nga kahit papaano ay ginawa natin yung best natin para tapos na po yung CR. At alam ko na masaya siya ngayon nga kahit wala na siya. Masaya siya ngayon na pinagawa natin yung, pinatapos natin yung CR. So, dito po kami kumukuha ng mga materials po. Pinagawa namin sa pabahay ni Mona. Kasi pwede ditong mangutang. Kaya ito, nakautang ko po kami. Ayan, kasama ko pa rin si Kalingap Arjun. John! Ayan o. Gusto niya sumama lagi para gusto niya makita si Gusto niya makita si Buro niya. Muna. Ito lang ko yung sandali. Pinasahan niya kasi ako ng Xerox. Ay yung may sila, may copy.
So, itotal nyo lang puti kung magkano. 5,644 lang po. 5,644. Kasali na yung ano? Mahalin po. Dalawang simento? Opo. Yan. So, ayan po. 644 po yung babayaran natin. 5,600 sir. 5,644. Yan. Picture ako lang at i-record ko din. So, pagkatapos ito mga kalingap, ay didiretso na kami doon sa burol ni Mona. So ayan, binayaran na po natin mga kalingap. So maraming salamat po kay Ma'am Nancy po at kay Ma'am Emma of Canada. Thank you po. So may sobra pa po. So yung sobra po ay ibibigay na natin dun sa lamay po. Dun sa borol ni Mona. So ibibigay natin po yung sobra. So ayan, ito na po yung resibo. Ito na po yung resibo. Ayan, ito na po yung resibo mga kalingap. So ayan, nabayaran na po natin yung materialis po. So alam kong masayang-masaya si Mona ngayon sa piling ni Lord na kahit na wala na siya ay ginagawa pa rin natin yung makakaya natin para may pagawa yung CR. So kung saan man si Mona ngayon, so nasa mabuti na siyang kalagayan po. So ngayon po ay bibisitahin namin ulit yung borol niya. Tara mga kalingap, samahan niyo kami. At siyempre maraming salamat po kay ate. Thank you po te. Ayan, maraming salamat po. So, ayan mga kalingap, samahan nyo kami at pupunta na kami sa borol ni Mona. So, doon po tayo dadaan. Tayo dadaan mga kalingap. So, yun mga kalingap, dito na po tayo. Sa kanila muna. Sa borol ni Mona. Ayan po yung ano, yung signage ni Mona. Mona Lisa is Ulidan. Po. Ay. Ayan po yung mga pamangkin. Hello! Sinong tao dyan? Sinong tao dyan? Oh, ano nangyari sa'yo? Iyak na naman si Arjun, oh. Yan yung mga pamangkin ko yun, eh. May Mona. Oo na. Ang sakit ko yata. So, medyo tahimik po yung bahay. Magandang hapon, Nay. Musta? Pasok ka po. Hindi, bawal po kami pumasok. Bawal makunan dun sa loob. So, dito lang. Bawal po makunan sa loob. Bawal kayo? Bawal vlog. Yun ang habilin kasi ni, Mona. Nilin. Sabi ng mga kapatid. Pwede dito na lang. Pero, Pwede kayo pumasok. Huwag lang ninyong itapat yung ano. Makita niyo yung pinsan ko kanina. pinsan. Pinsan ko, pamangkin ko si... Ako. Magpinsan kayo, te. Pinsan. Ang tatay niya at nanay ko magkapatid. Magkapatid. Kaya ibang apelyido niya. Apelyido na. Kulitan yung asawa. Pero yung sa kabaong, pwede makunan, te. Lang ha. Tatapat. Huwag lang itatapat sa mukha. Yun. So, yan. Paano ay naano natin kay nanay
bawal itapat sa mukha yung burol ni Mona. So, pwede siguro yung kabaong kahit malayo lang. Makuha. Oo, malayo lang makikita. So, ayun. Nung pagpunta namin, wala pa si nanay. Ano pangalan mo, te? Lota. Si Ate Lota. So, ilang taon na po kayo, te? 70. Ay, matanda na rin, no? Ay, edad na rin. Matanda na rin, oo. Walang asawa. Walang asawa? Kamali, lahat mali. Bakit? Bakit? Bakit nag... Wala nga magkamali, lahat mali. Lahat nagkamali. Kasi nung nagkasakit si Mona, nung lagi kami bumibisita, sa kanila nanay, hindi ko pa kayo nakita din. At taga saan kayo? Nyugan. Purok mo rin. Purok na yun. Pero alam mo na yung sakit ni Mona nung. Nalalaman namin, siyempre magkakaanak. Nagkakaroon ng communication. Oo. Grabe din yung paghihirap ni Mona sa sakit niya. Pagkatapos niya, tapos na ang servisyo din niya sa kanila. Oo, kasi siya yung Siya lang ang tinutulungan namin. Kaya siya yung Ay, hindi na matutuloy yung ibang yung projects para sa kanya. Depende yun kung tutuloy pa namin. Depende yun sa Kasi hindi pa yata tapos. Kasi konti lang naman yun. Kaya naman ni nanay. Kaya naman siguro ni nanay Wala itutuloy, naman no? sa kanya. Ay, no? Kaya yan, Depende. Depende din yan sa Kailangan din niya lang. Kasi na lang yung kulang nun eh. Ano na lang yung kulang dun eh. Yung sa tiles na lang at saka sa labas. At saka lababo. Yun na lang kulang. So, siguro Pa rin kung yun. may budget tayo. Malaki-laki pa rin yun. Pero depende yan sa depende rin sa budget natin kasi mahina din ang natin yun. Mahina. Depende kung may magtutulong, Tulong-tulong. depende kung Ano muna ang uunahin? Ano muna? Mahirap. Ano yun? Sa kabao. Yun ang unahin natin yung sa kabaong kasi medyo Malaki-laki pa daw ang no. Ito sa anchong. sa pansyon pa. 20 mil. Ay, 20 milyong Tapos pwede naman daw Pwede naman daw mag-down ng 10. 10 doon. After 3 months. Sa kabaon po ni Mona ay nasa halagang 20. Ngayon, magdadan daw po ng 10,000. Tapos, after 3 months daw po kailangan matapos at ma-fully paid na yun. Yung sa panchong pala, hindi kabaon. Di ba nung nakaraan ay, di ba sabi mo lumapit kayo sa Lumapit po kami dun sa DSWD sa Labo. Ay bali, ang naibigay lang po dun 6,000. Hindi malaki pa rin po ang kakulangan. Ngayon po, kanina nga ay nagpadait akong saglit. Kasi inano ko po kung pwede pa sa DSW po ng dait. Ay ngayon, may kasabay ako doon na una sa akin, taga Paracali siya. Inaayos na yung papel niya. Tinanong siya kung taga saan, Paracalian niya ako. Ngayon, hindi daw pala pwede yung Paracali. Dito daw sa Labo. Ako, hindi na pala ako pwede. E di, nagpaalam na rin po ako dun sa gwardiya. Nasabi ko, hindi pala ako pwede kami. Taga Paracali. Kasi nakita ko pa nga kalingap si yung mag-asawa ni Ligaya. Kanina. Nakita niyo Nakita doon ko sa na- sentro? Mismo doon sa DSW, papunta rin sila doon. Kasi Nagpunta sila. Anong ginagawa parang nila doon? mahingi yata din ng tulong gawa ng yung na kapatid. oo, na hospital. Na ano daw po. Na hospital yung Hinahanap nga daw po nila. Kasi gusto daw nga ni, yun nga po, may problema din daw sila. Kaya hindi sila nakakapunta dito. Anto naman ay niya si Kalingap. Sabi ko siya napunta doon si ikaw nga po Kalingap. nagkausap kayo? Kanina doon sa may harap ng Kasi WD. Nasakit kasi yung kapatid nila, na dinggi. Ano daw po, parang nade-depress daw po. Parang gusto mag-delete ng Iba rin yung na-depress yung kanyang yung kanyang kapatid. Dalawa pong kapatid ang bali Hindi, may yung problema. isa niyang kapatid, yung sunod sa kanya, parang na-depress kasi nag-aaway sila ng kapatid. Ng asawa Yun niya. nga ang sinasabi na Yung parang gustong pakamatay. Yun, hinahanap nga daw po nila, nawawala. Tapos yung yung bunso nilang kapatid, Ayun ang may nagkasakit sakit din po. sa dinggi. Kaya yung nakita kayo sabi doon niya at puro. lumapit. Sa puro.
Kaya hindi daw sila nakakapunta. Sila may problema din nga po. Sinabi ko na lang po sa kanya na ano, sa Sabado ka kung libing ni Muna. Sa Sabado. Anong araw ngayon? Alas 2 po ang ano niya, libing. Wibis ngayon. Pero bukas ay kaisang araw pa. Bali, Ngayong Sabado mismo? Ililibing? huling lamay na po bukas. Huling lamay na. Bakit ang bilis? Bakit ang bilis ilibing? Ano po yung bali, ang turok sa kanya ipang 1 linggo lang. Pang isang linggo lang. Pang 1 linggo lang. So sana may mag-abot pa ng tulong sa atin mga kalingap. So may ano pa pala sa pansyon. Paano yung pag ano sa budget? Halimbawa ano gagawin niyo? Katulad po sa ano ito, dun sa pansyong po kanina. Bali, nagpahiram muna po si Mika ng 10,000. Saan Kaya siya? nakapag-down po kami kanina. Saan siya nanghiram? Bali yung naipadala po ng asawa niya. Sa Nagpadala. kanya, opo. Nagpadala yung asawa Yung niya. parang pang-budget po niya, ipinahiram na muna po. Pinahiram na muna Gamitin na Mika. lang daw muna po niya para makakuha ng resibo at kailangan daw po dun sa purinarya ng ADEA. So malaki ba walang babayaran niyo? So bukod sa kabaong nagkahalaga ng 52,000 52,000 po. at saka yung pension ay 20. 20,000. So butit hiniram ni Mika yung At 10,000 kailangan na po dun sa sa ADEA, kailangan daw po maipakita na meron ng down para daw po nila yung So paglilibing. So ayan po mga kalingap sa mga hawak mo yung mic na yan. So sa mga nakakaalam po ngayon, so yung libing po libing ni Mona po ay ngayong Sabado na po. Kaya biglaan po ang paglibing, mabilis lang kasi yun nga sa budget hindi inaalala nila nanay sa budget po nila. Pangailangan po ni Mona. So kasi pag pinatagal pa, mas lalong lalaki pa yung mas lalaki pa yung gastusin. So, sino nag-desisyon na ngayong Sabado? I-libing. Sino nag-desisyon? Kami pong mag-iina naman. Kayong Kami po ni Mika. kayong mag-ina. Sa mga anak mo, kayo. Kasi sa iba, naabot pa ng 2 weeks bago ilibing. Sa inyo, 1 week lang siguro. Pang ilang araw na ba muna ngayon? 3 araw na? 3 araw. So, Linggo ay. ang bilis lang paglibing, Pang-apat ngayon. Di ka tulad ng kay Jose, umabot yun yun. Umabot ng 2 weeks. Pag yung po pag naglipas ng 7 araw, Tuturo ka na naman panibagong gastos na naman, So, ayan po, sa mga po dyan. So, ngayong Sabado po, ililibing na po si Mona. At sana po, kung may hahabol pa po na magbibigay po ng tulong kay Mona kasi malaki pa talagang gastusin po. Lalo na sa pension ni Mona. So, kumusta naman yung naglamay kagabi na marami naman pumunta. Siguro bukas po kami. Friday bukas, no? So, siguro bukas na maglamay kami bukas. Punta kami dito para maglamay kasama si Arjun. O baka sila Ligaya din, sasama din sila. So, yung last lamay. Hanggang sa paghatid niya sa huling hantungan. Sa huling, sa paglibing, sasama. Anong oras ba Anong oras ba yung libing? Mga alas 2 po. Alas 2 ng hapon. So, yun. So, alas 2 po ng hapon yung libing ni Mona. So, at siyempre sasama din kami sa paghatid ng ng libing ni Mona. So, ayan. So, ayan po. So, nagpaalam po tayo kay nanay na pwede makunan yung kahit sa malayo lang, makunan natin yung ni Mona.
po yung ano ni Muna, tinitingnan ni nanay. Kung namimiss po talaga ni nanay yung kanyang anak. Sayang si Muna, maganda at mistisa. Saka marami pa sanang pangarap sa buhay si Muna, pero yun. Na ano po, hindi natin inasahan na bigla po siyang kinuha ng Panginoon. Pilit pa sana niyang nilalabanan yung kanyang sakit, pero talagang hindi niya kinaya yung sakit. Yung sakit niya, hindi niya kinaya, kaya yun. So, ayan. Masakit man na mawala ang isang anak, pero tatanggapin natin. Anong sabi mo, Arjun? Yung nga ulit at sa akin, hindi ako makapaniwala kasi dahil ako inagsamahan niya ito muna sa naunghal na rin siya sa akin. Sobrang sakit po talaga. Kaya wala ko tayong magagawa kasi Panginoon ang nagdesisyon. Kaya yun lang po. Wala po tayong karapatan para pagdesisyonan ang Panginoon. Kasi yung Panginoon natin kaya ang magdesisyon sa ating buhay at sa ating kamatayan. No? Na ano na to, na hindi ka na. Ano po? Kahit ano na siya, maganda pa rin siya muna. Bakit may nakalagay na eh? Siya po yung bali nililibahan na para naalis daw po yung stress niya. Tinitingnan niya yan. In-order po niya yan. Tsaka ginagawa niya ng diet. Paalam mo na. So, inilibing ka na ngayong Sabado. Ito naman si Kalinga. Andito pa rin ako para sa'yo. Hindi ka na naabutan ni Kalinga. Hindi mo na ano yung bahay mo, yung kwarto mo, hindi mo na pakinabangan. Hindi mo na ano. Gusto pa naman niya makalipat. Kaya nga pinagawa ko na yun para makalipat ka na, pero hindi mo na ako hinahintay. Ano muna? Pero alam kong masaya ka na ngayon, hindi ka na nagtitiis sa sakit mo. Hindi ka na nagsakripisyo. At siyempre habang tinitingnan ka namin, sobra kami naawa, nadurog ang puso namin. Dahil nakita namin na nahihirapan ka. Pero ngayon, nakapagpahinga ka na. At yun, di mo na maramdaman yung sakit. Alam kong kapiling ka na ni Lord, ng ating Panginoon. So, masakit man sa ano namin, masakit man sa part ni mama mo na kung siya yung anuhin, ayaw pa niyang mawala ka. Hindi pa niya gugustuhin na mawala ka muna. Sobra kang mamiss ng mga kapatid mo, sobra kang mamiss ni mama mo. So, hanggang ano na alaala na lang yung maiiwan kayo muna. So, alam kong mahal na mahal ka ng mga kapatid mo. Hindi ka nila iniwan hanggang sa huling hininga mo. Hindi ka nila pinabayaan. At siyempre si mama mo, di ka rin pinabayaan ni mama mo. Diyan pa rin siya para sa'yo. At siyempre ako, wala man ako saglit ng ilang buwan, pero yung pag-alala ko pa rin sa'yo, andun pa rin. Kaya ngayon, dito pa rin ako para sa'yo muna. Sana, di ka nagtatampo sa akin. At sana patawarin mo ko kung may mali man akong naano sa'yo.
At sana pagpasensyahan mo kung yung medyo yung may mga nasalita ako sa'yo na hindi maganda o may mga ko na hindi na sa'yo. So sana ako ay mapatawad mo na muna. At alam ko naman na isa kang mabait na anak. At syempre, isa sa mga nagustuhan ko sa'yo, yung ina-appreciate mo yung mga tulong namin sa'yo. Every now and then na pumupunta kami, binibisita kita, hinahatiran kita ng tulong, ay andun yung pagpapasalamat mo sa akin. Andun lagi yung pagpapasalamat mo. Yung kumbaga, yung na-appreciate mo yung namin, yung tulong namin sa'yo, na-appreciate mo. Yun ang nagustuhan ko sa'yo. Kaya habang nagpapasalamat ka sa akin, sobrang saya ko po. Dahil na-appreciate mo yung tulong ko sa'yo. Muna. At kapag ikaw ay umiyak sa pasasalamat, sobrang saya ko. Sobrang saya ko kasi inaano mo yung tulong namin. Pinapasalamatan mo, na-appreciate mo. Gusto ko pa sanang magkasama tayo, na makita kita. Pero kung pagkaloob na talaga ng Panginoon na ikaw ay kukunin na wala na akong magagawa. Pero ginagawa ko naman ang lahat. Simula pa nung nasa hospital ka, hanggang sa dinala ka namin sa dahil gusto namin may paggamot ka, pero ikaw na mismo yung umayaw. Ikaw na mismo umayaw na hindi ka na magpagamot kasi hindi mo na kaya. Nay, so sa Sabado po ang libing. So samahan namin si Mona hanggang sa sa huling niya, matungan. At ikaw, Nay, anong masasabi mo ngayon? Alam ko nandito si Mona ngayon. Anong masasabi mo sa kanya? Magpasalamat po ako sa iyo, Kuya Tata, dahil patuloy kang laging umadalaw dito kay Mona. Hindi mo siya Muna na ito si Kalingap, dahil simula't simula ay talaga namang sila ay lagi kang alala. At hanggang ngayon, patuloy pa rin silang bibigay tulong sa atin. At huwag kang mag-alala, lagi ka namin. Mahal ka namin. Magamat kinuha ka na ng Panginoong Diyos, eh, andito pa rin ang alaala namin sa iyo. Lahat ng mga sakripisyo namin sa iyo, yun ay talagang binuwas namin sa iyo lahat ng aming makakaya. Pero talagang wala tayong magagawa. Gusto ng Panginoon na hanggang talagang ganda na lang ang iyong. Lahat naman tayo ay pupunta sa kamatayan. Talagang una-una lang. Kaya salamat din muna sa lahat ng pagmamahal na ay dinulot mo sa amin, lalo na sa akin. Hanggang ikaw ay malagang at lagutan ng hininga, binilin mo pa rin sa amin. Sabi mo sa iyong mga kapatid na huwag pabayaan si mama, pati ang iyong kapatid. Kinausap namin ang iyong kapatid na sana'y matupad mo
at sundin ang iyong pinag-uutos sa binilin mo sa kanya. Tatapusin daw niya ang pag-aaral niya. Kaya muna. Okay na. Pasalamat din sa inyo po. Ayan, maraming salamat din po, Nay. Salamat po. Condolence Hindi mo po. po kami pinabayaan. Condolence po ulit, Nay. Salamat. So, yun, lakasan niyo ng loob, Nay. Kailangan na natin tanggapin na si Monay nasa langit na siya. Nasa kapiling niya siya. Kasi alam ko naman na si Monay talagang kumbaga, naging ano na siya ngayon, anghel na siya ng Panginoon. Nasa feeling na siya ni Lord God. Ay, ang kanyang paghihirap po ay tapos na rin po ang paghihirap niya sa sakit. At di na rin natin siya makita na nahihirapan. Ayoko nahihirapan siya, nakita ko. Ako mismo nadurog yung puso ko eh. Sige, Nay. Pero nanay, condolence talaga ha. Salamat Wow. sa Nakakasakit po sa akin ito kasi madami din ako inagsama ni Mona. Actually, napakabait ng tao sa kahit na may kapansanan ako, tinanggap niya ako ng kaibigan. Sayang nga lang po, di kasi naabutan ng malasog asa. Anay? Condolence talaga nanay ha. Pero, actually, nanay, may kikwento ako sa inyo. Parang may sinalis na po talaga sa akin na bago po sa kaya alam nung pag-unta na dito ni Kuya tatanong na alaan, diba? Sabi niyo, hindi na sa nakaka-usap. Oo. ang pangalawa. After nung pagka-uwi namin, tapos kinabukasan, nung bago ko sa mamatay, diba, sa linggo, ginamamot pa ako. Nagpunta daw yan sa bahay ko. Alam na yung bahay ko. Gising na gising ako sa ginap ko. Nagkatok po yan, ako lang daw umag sila sa bahay ko. Tapos nagkatok po siya. Hindi ko alam kung sino. Halat. Sabi ko, pagkabukas ko, Ate Mona? Tapos pagkatingin ko, mataba sa doon yung gandang itsura niya. Oh, Ate Mona! Ikaw yan? Tapos yun, oo, ako to. Teka, paano mo na lang ang bahay ko? Basta, nagpunta ako dito ka mag-aalang. Bakit? Magaling ka na? Ay, alam ko na, mag-aalang ka na kasi, parang, kayo mo ng lahat. Ganon. Hindi yun. Magpapaalam na ako. Alis na ako. Na ganon. Tapos biglang teka, aalis ka na? Sabi ko, uunta ang ibang bansa? Mas malayo ka daw sa ibang bansa na. Parang namaalam lang sa iyo pala. Oo, namaalam sa hindi to ibang, mas maganda ka to sa ibang bansa, sabi niya. Dito, wala ang mahandawang sakit at di ka na magugutom. Ate Mona, huwag mong sabihin yan. Doon ako naiyak. Kasi iba na yung kutok ko nun eh. Parang hindi ako naniniwala na niyakap ko sa talaga. Actually, nagtuloy yung duha ko sa unan ko. Ate Mona. Sabi ko, Liz, huwag kang umalis. Sabi ko. Tapos, kailangan Arjun. Di na ako mayapan. Tapos doon na ako nagising. Parang saglit lang ako naginip ko eh. Pagkagising ko, dumuluha ako. Tapos doon ko na ako binuksan ng cellphone ko. Parang machat sana ako nun kay Ate Huya kung kaamustahin ko. Pero nagulang tanga ako sa Facebook, nakita ko, wala na si Mona. Talagang din na natin Nagpaalam ko sa akin, nanay. Kukul si Mona, machat-chat. Kasi hindi namin alam ang password. Walang nakakaalam ng password ng kanyang CP. Oo. Pero nanay, nagpaalam ko sa naginip ko. Hindi ko alam kung bakit na ginawa yun. Kasi baka close na kami nanay. Gawin nanay, sabi ko. Yung duha ko tumulo. Sabi ko. Sana naman wala ko talagang nangyari sa kanya.
Kinulit ko yung nanay ko, ay yung tita ko. Tita, hindi mo na ako pasok. Sasama ako kay Kuya Tata. Kasi huwag sa asa kay Ate Muna. Lalo na Arjun, kung wala yan sa kotse muna. Oo. Sigurado. Baka Mm. ano sila. Kaya nga, Makasundo mo yan. oh. Magaling lahat ay friendly. Ang ano yan. Lahat ng kaklase niya. Halos ang isang gabi. Ay kagabi, nandito sila. Diyan sila. Ang sasaya nga nila kagabi kasi yung mga picture. Yung picture nila nung mga elementary sila, nagpakitaan. Kaya yung mga Kaya nga. sila. Pero kung umunta na daw po si Ate Phil, dito sa Mamaya pupunta daw yun mamaya. O kaya, Nanay, hindi ako makapaniwala na dadalawin niya ako sa panaginip. Hindi ka makapaniwala na wala Yun si ay- Ate Muna. Oo. yun ay At saka hindi lang sa yun. iyo siguro. Ha? Paramdam sa iyo ni Muna. Pinaramdaman ka. Oo. Maganda ate siya noon. Parang walusog siya, walusog na walusog. Tapos yung hook niya parang ganyan, kahaba. Tapos nakakulay uti. Oh, yeah. Abay, bago siya namatay, nagkapag-tiktok pa siya. May tiktok pa siyang ginawa sa kalinga. Dito sa kanyang, dito. Dalawa lang sila ni, dito, Tapos, bigla nakita namin, pinasa niya. Yung nag-tiktok siya. Kapag tiktok pa. Pero ang katawan niya ay alalay na lang yung sayaw niya. Ganun. Kaya nga. Bali yun ay, Ay, naunay. Pinapasaya naman yung sarili niya. Nasaan ka man ngayon? Sana maging masayaan na. Sana isama mo na ako. Joke lang. Pero nanay, hindi talaga ako kanwala doon. Pero nanay, andito lang talaga ako. Dadamayan kita. So, ayan po mga kalingap. At yun, muli nating binisita si Muna. At yun. At alam niyang masaya siya ngayon na binisita natin ulit. Kahit na malayo ay pinuntahan natin para magbisita at maging masaya siya kasama ang kanyang pamilya. At siyempre ngayong Sabado na po ang libing ni Muna. So bukas po ay kami makikilala bukas. Bali ngayon? Tatlong gabi na. So bali apat na gabi na. mamaya. Mamaya siguro anim na lang, no? 6 na gabi lang si Muna sa Sabado na. Sabado. Lumilin na. So ayan po. Yun nga, nakita natin kay Muna na nakita sa mukha niya na parang masaya siya. At siyempre, di maiwasan ni nanay na maiyak ulit dahil na-miss yung kanyang anak. Isa si Mona sa napakagandang anak din ni nanay na unang lumisan sa mundo. Kaya nakakamiss din si Mona. Kaya pala nung pumunta kami nung panghuli, bago kami pumunta ng Hong Kong, parang may na siya may Medyo hirap na siya. oo, yung parang may hinabilin siya sa akin yung parang yung hirap na talaga siyang huminga Parang, Tsaka yung magsalita. yung hirap na siya magsalita. Sabi niya, Tata, si lang po magsalita, si mama ko at nahihirapan. So doon pa lang, parang mo na sinyalis na na siya. Medyo nahihirapan na talaga siya. At marami din nakakasaksi, nakakakita doon sa video ko na talagang si Mona may sinyalis na po. Kaya ang ginawa ko, nag-pray ko na lang siya. At nung nasa Hong Kong ako, bigla ko na lang nabalitaan na si Mona ay wala na. Sabang nalungkot ako. Ganyan talaga ang buhay. So, sana na kahit na wala na siya, paramdam niyo pa rin sa kanya na pa rin siya, hindi pa rin siya nakakalimutan. Bisitahin niyo pa rin sa sementeryo,
lagi niyo pa rin siyang inaalala lagi. Kumbaga yung pagmamahal na yung buhay pa siya. Parang ganun pa rin na yung wala na siya. Dalaw-dalawin niyo lagi sa cemetery. Papaalala niyo lagi na hindi niyo siya nakakalimutan. So ayan po, sa mga nais pong mag-abot ng sa kabaong po ni Mona, yan. Bukas po ang ating pintuan para sa inyo po, sa mga nais tumulong po. Yan. Kung nais pong tumulong, yan. I-message nyo na po ako sa aking FB page, Kalingap Tata. Pwede nyo po akong i-message doon sa aking page po, sa mga nais pong mag-abot po ng tulong kay Mona. Dahil ngayong Sabado po ay ililibing na po siya. Yan po, dahil may nag-abot po ng tulong galing sa ating mga butihing sponsor po. Nahawa po sila sa inyo. Sana ito din makadagdag sa panggastos nyo, lalo na sa kabaong po. At sana may mag-abot pa po ng tulong po. So, nagpaabot po si si Tequila Ram. Si Tequila Ram po, from Hong Kong. Nagpaabot po siya ng 4,000 pesos na para po sa abuli po ito. 3, 2, 3, 4. Thank you po. Maraming salamat po sa iyo, Tequila Ram. Tikram from Hong Kong. Thank you po. Idadagdag din po ito sa kakulangan pa sa kabaong po ni Mona. At siyempre sana bukas may mag-abot na po ng tulong para sa panghuling po ni Mona. Para sa panghuling po niya, para makabayad po sila nanay kung sa po sa kabaong. So ayan, may nagpaabot na po ng 2,000 pesos galing kay Tita Emma from California. Maraming 2,000 salamat pesos po. Kay Tita Emma from California po. Maraming salamat po. Ayan, sana may mag-abot pa po. Itong karagdagan po sa po ng kanya. Ayan, sana may mag-abot pa po sa mga gusto pong mag-abot ng tulong kasi sa Sabado po ililibing na po si Mona po. Ano niyo po na yun? Isa sa tumulong po sa abot. Ako po nagpapasalamat po sa inyo dahil po sa pinaabot po ninyong tulong. Ito po ay isang nakatutulong po talaga sa kasi po meron po sana siyang St. Peter kaso talagang hindi po umabot. Kaya nagkaroon po rin po kami ng bayarin. Kasi hindi po talaga umabot sa kanyang 1 year na payment. Kaya po, humingi po din po kami ng tulong para po pandagdag talaga. Lang po. So pag may babayaran pa kayo sa kabaong, hindi na may libing? Kailangan po ay yun ay fully paid. Pag hindi kayo naka-paid, hindi na malibing. Ganun po. Hindi daw. Hindi pa po. So, Hindi. So, yan po mga kalingap. So, ang sabi ni nanay, kapag hindi daw sila makabayad dun sa kabaong, pag hindi daw mapulipid, hindi po mailibing si Mona ngayong Sabado. Hindi mailibing ngayong Sabado. Hindi po yun Hindi po nila. Yun po ang sabi dito sa amin. Hindi po talaga pwede. Kailangan fully paid daw po. Kailangan fully paid. Ayan po. So, ayan po ako po kumatok sa inyong mga damdamin, sa inyong mga puso po. Sana po ay mabutan natin ng pangdagdag sa kabaong po ni Mona. Kasi hindi po siya may libing kapag hindi po nabayaran. Kapag hindi po ma-fully paid yung kabaong po, hindi po siya may libing ngayong Sabado. So, yan po sa mga nais po tumulong. So, yan. I-message nyo po ako sa FB page, Kalingap Tata po. Thank you po sa inyo lahat po mga Kalingap. So, yun mga Kalingap. Bisita natin ulit si Mona. Alam kong masaya siya ngayon na nabisita natin. At alam kong nasa piling siya ni Lord.
kung nasaan man si Mona ngayon. So, si Mona hindi pa rin natin makakalimutan. Andyan pa rin yung ano natin kay Mona, yung alaala na iniwan ni Mona sa atin. So, ayan, thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat. Wala ka nang ibang Yun. Papasalamat din po ako sa mga una-una kay Kalinga, Kalinga Tata, sa kanyang pagtulong po sa amin hanggang ngayon. Kay Arjun din. Nagpapasalamat kami. Kasi Si Ligaya, alam baka namin, bukas mo mahal na mahal din po niya si Mona. Oo. Sobra po ate. Si Ligaya, baka bukas daw yung mapunta. Malamay daw. Ayan, salamat po. Kahit sa barya-barya lang po, sa barya-barya lang po na ay ambag-ambag nyo sa ano ni Borol, sa Borol ni Muna. Malaking tulong po yan sa kanya. Ayan. Kasi yan, hindi daw may libing kapag hindi na bayaran. Ayan, sana matulungan natin po sila, mga kalingap. Kasi yun ang kasabihan, the more you share ng blessings, the more you receive. The more kayo i-bless ni Lord kapag kayo ay nag-abot pa ng tulong sa kanila. Kaya, kasi ito talaga ay kailangan mabayaran para mailibing po si Mona ngayong Sabado po. Pag hindi nabayaran, so mag-i-extend po yan, mag-i-extend. Kasi yun, hindi pa nga nabayaran, kaya hindi mailibing. So, ayan. Ang kalingap, hanggang dito lang po. Kailangan din may kasama. Dasal, panalangin sa Panginoon. Maraming salamat sa mga nakakatulong po sa amin. Sa aming mga problema po. Maraming salamat po. Ayan, hindi po siya pwede makuha ng video. Hindi po siya pwede makuha ng video kasi ano yan. Pwede naman hanggang gayon lang. Ha? Pwede naman po. Nagpasalamat lang naman po. Pasalamat siya yun. Pasalamat Siya po ang lula ni ano? sa inyo. Siya po ang lula ni Mona. Nagpapasalamat. Ano pangalan mo na eh? Lydia Salin. Si Ate Lydia Salin. Kasi ang ganda din para ni Mona. Ni Si Mona, kay... Lola ni Mona. Nagmana pala si Mona sa'yo. Ako po ay si Mrs. Lydia Salin. Ang asawa ko po ay si Roberto Salin. Anak ko po si Israelita Salin. Anak mo to, te. Anak mo siya. Siya yung anak mo. Pangilan to? Pangilan? Pangatlo. Ha? Pangatlo po. Pangatlo daw. Ayan po. Ang sabi kasi ng mga anak, hindi daw siya pwedeng kuha ng video kasi mapagalitan tayo. Pero siya nang mas mungkusang nagpapasalamat po sa amin. Si Nanay Lydia. Ang ganda pala niya, Nanay Lydia, oh. Doon pala nagmana si Mona sa'yo, sa kagandahan. Ngayong wala na yung maganda mong apo, ano masasabi mo? Anong masasabi mo kay Mona? Ang masasabi ko lang po sa aking apo na si Mona, siya po ay kinuha na po ng ating Panginoon at siguro po ang Panginoon po ay talaga pong, siya po ang talaga pong kauna-unahan po natin pinasasalamatan. At kung siya man po kinuha sa kanyang pong ganyang kalagayan, ay maraming salamat din po una sa Panginoon dahil kasi gusto ng Diyos ay siya makapagpahinga na dito sa lupa. Ito lang po. Maraming salamat po. Salamat, Lola. Ang ganda ni Lola. Talagang nagmana siyempre masakit din para kay Lola na isa sa pinakamaganda niyang apo ay nawala. Pero masakit para kay Lola pero kusa niyang tinanggap kasi ang buhay natin nga ay hiram lang sa Diyos. Kaya ang buhay natin ay hiram lang po sa Diyos. So ayan po. So yun, hanggang dito lang po mga kalingap. Maraming salamat, Nay. Ingat kayo lagi, condolence. Thank you po mga kalingap. Siyempre, huwag natin kalimutan suportahan po ang ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at siyempre kay Kalingap. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po.